Handa na bang makinig ang lahat? Sa bago ang lahat, magpapakilala muna kami. Ako nga pala si Binig-Binig Manny Garcia. Ako naman si Binig-Binig Wally Ryan A. Ako naman po sa binig-binig na Adino Arta. Ang magsisilbing guro niyo sa hapon na ito. Sumari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Binig-Binig Sara, maaari mo bang pamunahan ang ating panalangin? Tayoin mo po lahat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. This day, our daily bread, and forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Father, Son, Kumusta na ang lahat at ayusin ang ating mga upuan? Handa ba ang makinig ang lahat? Ito ang ating layunin sa araw na ito. Binibining sa mina, maaari mo bang basahin ang ating layunin? una ay nagpapaliwanag ang kahulugan ng media literacy, napapahalagan ang media literacy na irepresenta ang buong salaysay tungkol sa media literacy. Maraming salamat. Ang mga layunin ito ay inasahan natin makamit sa katapos ng ating talakayan. Ngayon ay ipapakita ng aking larawan na kung saan bibigyan tayo ng kaisipan o ideya tungkol sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito. So, binibining Shima, maaari mo ba ilarawan ang nasa larawan na yan? Base po sa aking nakikita, ito po ay mga napapalimutan ng mga digital at iba't ibang klase po ng media. Binibining Quincy, maaari ba magbigay din ng inyong obserbasyon Sa akin po na obserbahan sa mga larawan na yan ay nakawalog ng mga social media at mga iba't ibang platform. Salamat. So, base sa mga larawan na yan at mga sagot ng iyong kaklase, ano sa tingin niyo ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito? Binibining Amina? Base po sa mga larawan, ito po yung media literacy. Magaling! Bigyan natin siya ng tatlong baksak. Paksang tatalakayin natin sa araw nito ay tungkol sa media literacy. So, bago tayo dadako sa ating mga talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Harapin ko muna kayo sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat isa at ito naman ang pangkat dalawa. So, basahin nga ng sabay-sabay ang panutor. Makinig at magbigay ng sariling ideya o pananaw tungkol sa kahulugan ng media literacy. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang iyong gawain. Pangkat isa. Pangkat dalawa. Bumuo ng bilog. Tapos na ba ang lahat? Ngayon, pumili kayo ng isang representante na magbabahagi ng iyong gawain sa pisara. Pangkat isa, makinig pa tayo. So when we talk about media literacy, it refers to all electronic or digital means and print or artistic visual used to transmit message. Print media, saying visual media. Magaling! Bigyan natin sila ng magaling clap. So, paano nga ba ang magaling clap? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. So, ngayon, pangkadalawa, simulan nyo na. So,
media literacy. Ang media literacy ay ang kakayahan ng isang tao ma-access, nasusuri at lumikha ng iba't ibang uri ng media. Magaling pangkadalawa, so bigyan natin sila na magaling club. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Magaling, magaling, magaling! Lynch 2018 coined the term media that refers to all electronic or digital means and print or artistic visual used to transmit message through reading or print media, seeing or visual media, hearing or audio media, or changing and playing with or interactive media, or some combination of each. Ayon kay Lynch, ang media ay tumutukoy sa mga electronic o digital na paraan, pati na rin ang mga print o visual na sining na ginagamit upang magpadala ng mga mensahe. Media can be a component of active learning strategies, such as discussion or case studies, according to Mathieu and Andy. Ang media ay maaari maging bahagi ng aktibong pagkatuto tulad ng mga talakayan o case studies. Media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and create media. Firestone, 1993. Ayon kay Firestone, ang media literacy ay ang kakayahang mag-access, mag-analyze, mag-evaluate at lumikha ng media. Maunawaan ang mga mensahe mula sa iba't ibang uri ng mga media tulad ng telebisyon, radyo, internet, magazine, aklat at iba pa. Pinapahalagan nito sa edukasyon dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng critical thinking ng mga mag-aaral. The Ontario Ministry of Education, 1989, stressed that media literacy means helping students develop an informed and critical understanding of the nature of mass media, the techniques used, and their impact. Ayon sa Ontario Ministry of Education, ang media literacy ay tumutulong sa mga estudyante na magkaroon ng kritikal na pag-unawa sa mass media. Manawaan kung paano gumagana ang media, paano ito nagpoproseso ng kahulugan, at paano ito nakaka-impluensya. Layunin din itong sanayin ang mga estudyante na makalikha ng sarili nilang media product. Media literacy, therefore, is the ability to identify different types of media from a wide array of sources and understand the message they bring. Hobbes, 1997. Ayon kay Hobbes, ang media literacy ay tungkol sa kakayahang tukuyin ang iba't ibang uri ng media at maunawaan ang mga mensahe na atid namang ito mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang media literacy ay mahalaga sa modernong mundo upang makatulong sa kritikal na pagsusuri ng impormasyon, makatulong sa pagiging mapanuri, at responsableng tagagamit at tagalikha ng media, maging handa sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at impormasyon. May 6 na role ang media literacy. Ang una ay learn to think critically. Ang media literacy ay nagtuturo sa mga tao na suriin ang mga mensahe sa media at tukuyin kung ang mga ito ay makatotohanan at may lohikal. Sa halip na basta tanggapin ang anumang impormasyon, sinusuri ng isang kritikal na tagapakinig o tagapanood ang layunin ng mensahe, mga pangunahing ideya at bisa nito. Halimbawa, bago maniwala sa isang balita, sinatasa kung ito ay sinusuportahan ng ebidensya o kung ito ay may layunin lamang magpakalat ng maling impormasyon. Number 2 is become a smart consumer of products and information. Tinuturuan nito ang mga tao na maging mapanuri
sa mga produktong ini-endorso sa media, partikular na sa mga patalastas. Mahalaga ang pagtukoy kung ang impormasyon o produkto ay kapani-paniwala at may kalidad, sa halip na agad na maimpluwensyahan ng nakikita o naririnig. Halimbawa, sa pagbili ng isang produkto, sinusuri kung ang mga benepisyong ipinapakita sa patalastas ay totoo o bahagi lamang ng marketing strategy. Number 3, recognize point of view. Ang kakayahang tukuyin ang perspektibo ng isang may akda ay nakakatulong sa mga individual na maunawaan ang pinanggalingan ng ideya o opinyon. Sa pamamagitan nito, natututo ang tao na tanggapin ang iba't ibang pananaw at mas mapalalim ang kanilang kaalaman batay sa dati nilang nalalaman. Halimbawa, kung ang isang artikulo ay sinulat mula sa isang partikular na ideolohiya, maaaring maunawaan kung paano ito nakaapekto sa interpretasyon ng impormasyon. Number 4, create media responsibly. Ang paggawa ng media ay nangangailangan ng responsibilidad sa pagpapahayag ng sariling ideya. Dapat tiyakin na ang mga ideyang inilalabas ay tama, makatotohanan at naiintindihan ng maayos. Halimbawa, sa pagsulat ng isang post sa social media, kailangan iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang mapanatili ang kredibilidad at respeto sa komunikasyon. Number 5, identify the role of media in our culture. Ang media ay may malaking papel sa paghubog ng kaisipan at kilos ng isang tao. Tinutulungan nito ang mga individual na maunawaan ang mundo, maimpluwensyahan ang kanilang paniniwala at makabuo ng aksyon. Halimbawa, ang isang pelikula o dokumentaryo ay maaaring magbigay liwanag sa mga isyu tulad ng karapatang pantao o pagbabago ng klima. And the last is understand the author's goal. Ang pag-unawa sa layunin ng may akda ay nakakatulong sa mga tao na suriin kung ano ang nais nitong iparating o kung paano ito maaaring makaimpluwensya. Sa ganitong paraan, nagagawa ng tao na gumawa ng mas mahusay at may kamalayang desisyon. Halimbawa, sa pagbabasa ng isang patalastas, maaaring suriin kung ang layunin ng may akda ay magbenta, magbigay ng impormasyon, o mag-impluwensya. Now, we're going to tackle about the advantages and disadvantages of media literacy. Media are powerful tools of communication which entail the positive and negative impacts. First is the advantages of media literacy. Number 1, media educate people on health matters, environmental conservation, and others through various forms. Ang media ay isang malakas na kasangkapan sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga halagang usapin tulad ng kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. So sa pamamagitan ng media, ito ay may iba't ibang anyo tulad ng telebisyon, radyo, internet at mga pahayagan na naibabahagi ng media ang impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan at kapaligiran. Number 2, people get the latest world news in a very short time regardless of distance. Sa tulong ng media, hindi na limitado ang ating kaalaman sa mga pangyayari sa ating paligid. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, nabibigyan tayo ng pagkakataon malaman ang mga pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 3,
people can bring out their hidden talents in the multimedia and visual arts like comedy, acting, dancing, and singing. So, sa pamamagitan ng media, malaking tulong ito para maipakita ng tao ang kanyang talento. Nagbibigay ito ng plataforma para maipakita nila ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan, tulad ng multimedia at visual arts, komedya, pag-arte, pagsayaw at pagkanta. Sa pamamagitan ng media, mas madali para sa mga tao na maabot ang mas malawak na audience or maibahagi ang kanilang mga talento sa mundo. Halimbawa, maaring mag-upload ng mga video sa YouTube ang isang magaling na mang-aawit para maibahagi ang kanyang boses sa buong mundo. Number 4. Media increase knowledge learned from quiz programs, educational show, and other information-giving programs. Ang media ay isang malaking tulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman. Maraming programa sa telebisyon, radyo at internet na naglalayong magbigay ng impormasyon at edukasyon sa mga tao. Halimbawa, ang quiz programs ay nagbibigay ng pagkakataon upang subukan ang ating kaalaman at matuto ng mga bagong bagay. Ang mga educational show ay nagtuturo ng mga mahalagang konsepto sa iba't ibang larangan tulad ng kasaysayan, agham at matematika. Mayroon ding mga programa na nagbabahagi ng mga balita, dokumentaryo at iba pang mahalagang impormasyon na nakakatulong sa pagpapalawak ng ating pag-unawa sa mundo. Number 5. People feel convenient in accessing information through mobile phones. Sa kasalukuyan, ang pagkuha ng impormasyon ay naging napakadali dahil sa pagkakaroon ng mga mobile phones. Sa pamamagitan ng mga smartphones, maaari tayong mag-access ng iba't ibang uri ng impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Number 6, they become a vehicle in promoting products toward increased sales. Ang media ay isang napakahalagang kasangkapan para sa mga negosyo at pagpalaganap ng kanilang mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng media, tulad ng telebisyon, radyo, internet at social media, maaring maabot ng mga negosyo ng malaking bilang ng mga tao at maengganyo silang bumili ng kanilang mga produkto. Halimbawa, ang mga kumpanya ay gumagamit ng mga patalastas or advertisement sa telebisyon at radyo para maipakilala ang kanilang produkto at hikayatin ang matao na bilhin ang mga ito. Number 7, they serve as a good source of entertainment. Ang media ay nagsisilbing isang malaking pinagmumula ng aliw sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng media, tulad nga ng telebisyon, pelikula, musika at mga laro na maaari tayong mag-enjoy at makalimot ng stress sa ating buhay. Halimbawa, maaari tayong manood ng mga nakakatuwang pelikula, makinig ng mga paborito nating kanta at maglaro ng mga paborito nating video games o manood ng mga nakakatuwang programa sa telebisyon. Number 8, television allows the electronic duplication of information that reduces mass education costing. Ang telebisyon ay isang malaking tulong sa pagpapababa ng gastos sa edukasyon sa pamamagitan ng electronic duplication ng impormasyon. Mas maraming tayong tao na maaring maabot ng edukasyon nang hindi kinakailangan magbayad ng malaking halaga. Halimbawa, ang mga programa sa telebisyon na nagtuturo ng mga mahalagang konsepto sa iba't ibang larangan tulad ng agham, matematika at kasaysayan na nakakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman sa mas malaking bilang ng tao. Hindi kailangan ng mga mag-aral na mahaling paaralan para makuha ang mga kaalaman na ito. Number 9,
Media lead to the diffusion of diverse culture and cultural practices. Ang media ay nagsisilbing tulay sa pagpapalaganap ng iba't ibang kultura at kaugalian sa buong mundo. Sa pamamagitan ng television, pelikula, musika, internet at iba pang anyo ng media, nakakakilala tayo ng mga bagong kultura at natututo tayong mula sa mga ito. Halimbawa, maaari tayong manood ng mga pelikula mula sa iba't ibang bansa at makilala ang kanilang kaugalian, paniniwala at paaraan ng pamumuhay. Number 10, they have people around the world understand each other and respect differences. Ang media ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapalaganap at pagkakaunawaan at paggalang sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng media, nagkakakilala tayo ng mga bagong kultura, nagkakaunawa ng kanilang mga kaugalian at natututo tayong pahalagahan ang kanilang pagkakaiba-iba. The disadvantages of media literacy. Number 1, they lead to individualism, spending too much time on the internet and watching television usually impedes socialization with friends, family, and others. Ang labis na paggamit ng media ay maaaring humantong sa individualism dahil limitado lamang ang pakikipagsalamuha. Nagiging introvert rin ang mga tao na maaring maging hadlang ito sa pag-unlad ng kasanayan sa pagkikipagkapwa o pagkikipagsalamuha. Number 2, some media contents are not suitable for children. Maraming media content ang hindi angkop para sa mga bata at maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang pag-unlad. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong pananaw sa mga bata at nakaka-epekto ito sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba. Tulad na lang ng karanasan or sexual na nilalaman. Number 3, a newspaper is geographically selective. Kaya disadvantage ito ay dahil limitado lamang ang pag-reach nito dahil ang mga payagan ay karaniwan nakatuon sa isang particular na lugar. Kaya't limitado lamang ang kanilang reach sa ibang lugar na hindi na ilahat ang mga pananaw at impormasyon mula sa iba't ibang lugar. Number 4, the increase in advertisement in television and radio makes them less attractive. Naging disadvantage ito dahil nababawasan ang interes ng mga manonood, patuloy ang paglalabas ng patalastas o advertisement ay nakakapagod at nakakasawa, kaya maaring mawala ng interes ang mga manonood sa mga programa dahil sa sobrang dami ng advertisement. Number 5, the internet can be a possible way for scam, fraud, and hacking. Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala sa media at pagpahirap sa mga mamahayag na magbigay ng tumpak at masahang impormasyon. Maaari din ang mga hacker ay magnakaw ng mga sensitibong impormasyon mula sa media. Number 6, media can be addictive that may result in people decrease productivity. Ang pagiging addict ng media ay isang malaking epekto or disadvantage sa larangan ng media dahil maaari itong magresulta sa pagbaba ng produktibidad ng mga tao. Ang pagiging addict sa media ay maaaring magpahirap ng mga focus ng tao tulad sa trabaho, pag-aaral at marami pang iba. Nagkakaroon din ito ng negatibong epekto sa ating kalusugan. Number 7, they can cause health hazard such as radiation effect, poor eyesight, and hearing defects, and others. Ang matawa ay maaring mawala ng tiwala sa media kung alam nila ang paggamit nito ay maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Dahil sa paggamit ng cellphone ay maaring maka-epekto sa ating kalusugan tulad ng paglabo ng ating mata at problema sa pandinig.
Number 8, they may induce drugs and alcohol use. Maari sa pamamagitan ng media, pinapakita kung paano ang paggamit ng drugs or alcohol na kung saan ito ay mga sensitibong video para sa mga bata or minor. Number 10, they can ruin reputation through an anonymous accounts, malicious scandals, false accusation, and rumors. Isang disadvantage ito sa pagsira ng reputasyon sa pamamagitan ng paggamit ng media. Dahil ito ay mas pinapadali ang pagkalat ng balita o chismis na maaaring itong mapa-epekto sa ating kredibilidad. Integrating media literacy in the curriculum. Although media literacy is now a part of the curricula, it is confronted with a variety of factors such as limited access to equipment, teachers' lack of confidence with the materials, and perception of media education as just accessory to the curriculum. Ayon kay Lynch 2018, present 6 ways to integrate media literacy into the classroom for students to become media literate while making media educating a meaningful and integrated part of the classroom practice. Number 1, teach students to evaluate media. Students learn to evaluate what they are viewing by showing them that media changes depending on who created it, the intended audience, the biases that may be attributed to the source. Number 2, show students where to find digital resources and databases. Teachers should provide students with reliable and safe media sources and trustworthy content. Number 3, compare or contrast various media sources. In the discussion, distinguish various media sources and compare elements. Number 4, discuss how the media edits and alters. Purposely point out the student example of media altering photographs or stories while teaching them to be critical of what they see or read at face value. Number 5, examine the truth in advertisement. Let students identify what advertisements are trying to sell and what promises or ideas are they using to convince them to buy the product. Number 6, have students create media. Let students create media appropriate to their level such as presentation, videos, or website. So now we're going to tackle about the approaches to teaching media literacy and assessing and evaluating media literacy works. So first is approaches to teaching media literacy. When we say approaches, this is defines the methods o mga paraan o hakbang na maaaring magamit sa pagtuturo ng media literacy in pedagogical practices. So according to Kellner and Scher in 2007, they mentioned or identified 3 approaches to teaching media literacy. First is media arts education approach. This approach focuses on teaching students to appreciate the aesthetic qualities of media and the arts. It encourages creativity and self-expression through media production. Ibig sabihin nito na ang parang ito o ang approach na ito ay hinihikayat ang pagiging pagkamalikain ng mga estudyante at pagpapahayag ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng produksyon ng media na kung saan maaari silang gumamit o gumawa ng kanilang sariling media bilang kasangkapan para sa pagpapahayag ng kanilang sarili at pakikipagkomunikasyon. Halimbawa na lamang, maaari silang gumawa ng mga aktibidad tulad ng paggawa ng pelikula, paggawa ng retrato, pagdisenyo ng grafiko, paglikha ng musika o paggawa ng digital content. Gaya na lamang ng paggawa ng isang estudyante ng maikling pelikula na sumasalamin sa kanyang mga karanasan o pananaw sa isang issue. Sa pamamagitan nito, natututo din ng mga estudyante na pahalagahan ang mga katangian estetiko o kagandahan ng media at sining.
So next is media literacy movement approach. This approach expands the concept of literacy to include popular culture and various forms of media such as music, video, and the internet. It aims to integrate this media into traditional print literacy practices. Ibig sabihin, ang approach na ito ay naglalayong baguhin ang ating pagtingin sa literacy o pagiging literate. Hindi na lamang ito tumutukoy sa kakayahang magbasa at sumulat ng mga nakalimbag na teksto. Sa halip, kinikilala ito na ang media sa iba't ibang anyo nito ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at komunikasyon at kailangan din nating maging literate o maalam dito sapagkat ang media ay malaking ambag o may malaking bahagi sa ating buhay. Halimbawa, ang mga educator o guro ay hinihikayat sila na gamitin ang media bilang bahagi ng kanilang pagtuturo. Halimbawa, maaaring talakayin ang mga kanta, pelikula o mga video na popular sa mga estudyante para matuto sila tungkol sa iba't ibang issue at ideya. And the last approach is critical media literacy approach. This approach emphasizes critical analysis of media messages, particularly focusing on ideology, power dynamics, and representation. It encourages students to identify and challenge biases, explore alternative media production, and analyze social context. Ibig sabihin, ang approach na ito o ang paraan na ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga estudyante sa pagiging kritikal sa pagsusuri ng media. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-unawa sa kung paano ginawa ang isang mensahe, kundi pati na rin sa pag-unawa kung bakit ginawa sa ganoong paraan ang mensahe at ano ang mga posibleng epekto nito sa atin at sa lipunan. Halimbawa, sa halip na pag-aaralan lamang ang mga aklat, maaaring hikayatin ng mga mamag-aaral na suriin ang mga advertisement, mga music video o mga website. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan nila ang mga mensahe at mga impluensya ng iba't ibang uri ng media. So now, we're going to tackle about the assessing and evaluating media literacy work. Just like any student outputs, lahat ng gawa na may kinalaman sa media ay dapat ding masuri upang malaman o masuri ang kalidad nito na batay sa mga pamantayan. This means that media literacy is taken seriously as a subject and that students are held accountable for their learning. Also, they need regular feedback so that they can be able to reflect on their progress and develop a mastery, and that would be a reminder to them that it is an important part of their course. However, for some teachers, creating assessment and evaluation tools for media education is more challenging than traditional means due to the lack of technical skills. Nangangahulugan ito na maraming mga guro ang hindi sanay sa paggamit ng mga tool sa produksyon ng media o sa pag-unawa sa mga technical na aspeto ng media tulad ng pag-edit ng video, web design o produksyon ng audio. Nagiging mahirap para sa kanila na i-judge ang kalidad ng mga proyekto o gawa ng mga mag-aaral sa media na kung saan hindi sila makakapagbigay ng particular na feedback o makakapagdidisenyo ng epektibong mga takdang aralin. So that's why Canada's Center for Digital and Media Literacy prescribe 2 important steps in creating objectives, comprehensive and meaningful assessment and evaluation tools for media literacy work. First is by using a rubric to assess the work of students o sa pamamagitan ng paggamit ng isang rubric upang masuri ang gawain ng mga mag-aaral na kung saan nagbibigay ito ng malinaw at organisadong mga gabay para sa pagtatasa ng gawain ng mga mag-aaral. And second, by framing the expectation within the rubric in terms of key concepts of media literacy o sa pamamagitan ng pagbuo ng mga
mga inaasahan sa loob ng rubric batay sa mga pangunahing konsepto ng media literacy upang matiyak na ang mga pagtatasa ay nakahanay sa mga pangunahing prinsipyo at kasanayan ng media literacy. However, in general, media literacy work can be actually evaluated in three ways. First is based on how well the student understand the key concept of media literacy and the specific concept and ideas being explored in the lesson. O, ang pagtatasa ay ibabatay sa kung gaano kahusay na nauunawaan ng mga estudyante ang mga pangunahing konsepto ng media literacy at ang mga espesipikong konsepto at ideya na tinatalakay sa aralin. Ibig sabihin, hindi lamang natin tinitingnan ang gawa ng estudyante tulad ng isang video o presentasyon, kundi ang kanilang pag-unawa sa mga konseptong ginamit nila sa kanilang gawa. Second is based on the depth and quality of the student's inquiry and analysis of the questions raised in the lesson, as well as his her thoughtfulness in identifying issues and questions to examine. O base sa lalim at kalidad ng pagsisiyasat at pagsusuri ng estudyante sa mga tanong na ibinigay sa aralin, kundi pati na rin ang kanyang pagiging maalanin sa pagtukoy ng mga isyu at tanong na dapat suriin. Ibig sabihin, hindi lamang sapat na masagot ng mga estudyante ang mga tanong, kundi mahalaga ay kung paano niya sinagot ang mga ito. And the last is based on how well the student applies specific technical skills associated with either the medium being studied, like movies, TV, video, games, and etc. The medium used in the evaluation tool or both. O ang pagtatasa ay babatay sa kung gaano kahusay na nailalapat ng estudyante ang mga espesipikong kasanayang teknikal na nauugnay sa medium na pinag-aralan tulad ng mga pelikula, TV, video games at iba pa na kung saan ito ay ginamit bilang isang tool ng pag-evaluate o pareho. Ito ay nangangahulugan na tinitingnan natin ang kakayahan ng estudyante na gamitin ang mga teknikal na kasanayan na kinakailangan para sa pag-aaral o paggawa ng media. However, whenever any form of media is being utilized, students should be given the opportunity to think critically about how the experience has affected them, na kung saan ay dapat na matuklas o tuklasin kung paano nai-impluensyahan ng mismong anyo ng media. Halimbawa na lamang ng video, podcast, website o imahe. Ang kanilang pag-iisip sa paggawa ng desisyon, pagsusuri at pagpili ng mga halaga at mga ugnayan. That's why media educators base their teaching on key concepts for media literacy na kung saan nagbibigay ito ng epektibong pundasyon para sa pagsusuri ng mass media at popular na kultura. So media literacy educators use core concept as a framework for teaching students how to critically analyze media. Ang mga konseptong ito ay nagsisilbing filter at anumang mensahe ng media tulad ng isang pelikula, isang kanta, isang artikulo sa balita, isang post sa social media at iba pa ay kinakailangan suriin sa pamamagitan ng mga filter na ito bago makabuo ang isang mag-aaral ng isang maingat na tugon. Ang mga pangunahing konseptong ito ay nagbibigay ng isang nakabalangkas na paraan para sa mga mag-aaral na suriin at maunawaan ang mga komplikadong mensahe na nakapaloob sa media. Also, this helps students to empower them to become active participants in the media and encourage them to move from simply absorbing media to actively interacting with it. So basically, ginagawa nilang aktibong nakikilahok sa paggamit ng media ang mga estudyante rather than passive listeners or viewers lamang.
So first is media are constructions. Media products are created by individuals who make conscious and unconscious choices about what to include and how to present it. It can assess students' understanding of how media product was created and the analysis of creators' beliefs or assumptions reflected the content. This means that the products of media, whether they are movies, songs, news articles, or social media posts, are not simply unbiased reflections of reality. Instead, they are carefully crafted by individuals o nilikha lamang sila ng mga individual na tao o mga grupo na gumagawa ng maraming pagpipilian, which can shape the final product. These choices can be conscious, like deciding which actors to cast in a movie or which facts to include in a news report. They can also be unconscious, which reflects the creator's own biases, beliefs, and assumptions about the world. So kapag naintindihan ng mga estudyante na ang media are construction lamang, they starting to ask and analyze some questions. So by this, student can develop a deeper understanding of how media works and its potential impact on their own thoughts and feelings. And number 2 is the audience negotiates meaning. The meaning of any media product is a collaboration between the producers and the audience. It can assess students' understanding of concepts and the elements in a relevant medium of product. So this means that students should know that media doesn't have a single fixed meaning. Instead, it's the audience who actively participates, creates the meaning of a media product. It is a collaboration between the creators and the viewers, listeners, or readers. So when students understands that audience negotiate meaning, students become more aware of how the interpretation influence or based on personal perspectives and the importance of critical thinking. The third is media have commercial implications. Since most media production is a business, it makes profits and belongs to a powerful network of corporations that exert influence on content and distribution. It can assess students' knowledge and understanding of the commercial factors influencing the creation of media product and analysis of how media product is influenced by commercial factors or the owner. So, this means that this concept highlights that media production is, in most cases, a business. Ibig sabihin, pang-negosyo lamang ang media, na kung saan the primary goal of many media outlets is to make profit o kumita, kung saan ang ganitong nature ay may significant impact on the content and distribution of media. Also, these media outlets mostly belong o madalas nakabilang sa mga malalaki at makapangyarihang mga corporation na may malaking impluensya. So once the students understand this, they will be able to recognize the commercial implications of media. Students can become more aware sa mga potential na dala at impluensya na humuhubog sa impormasyong kanilang natatanggap. And also, this can empower them to make more informed decisions about the media they consume. Number 4 is media have social and political implications. Media convey ideological messages about values, power, and authority, and they can have a significant influence on what people think and believe. It can assess students' knowledge and understanding of how this medium communicates ideas and values. So, this concept means and emphasize that media is not just entertainment or information, but it is also carries messages about our society, our values, and who holds power. Media can shape our understanding of the world and influence our beliefs.
Kapag naintindihan ito ng mga students, they can or they will be able to recognize the social and political implications of media. And with that, mas magkakaroon sila ng awareness sa kung paano nila magagamit ang media to influence and persuade. And also, this can empower them to think critically about the messages they encounter and to form their own informed opinions. And the last is, each medium has a unique aesthetic form. The comment of media depends in part on the nature of the medium that includes technical, commercial, and storytelling demands. It can assess students' knowledge and understanding of the technical elements of the medium and the tropes, the dress codes, and conventions of the medium and genre. Ibig sabihin nito na each type of media like movies, music, video, games, books, and etc. ay mayroong unique way of communicating or there's a unique way of news of communicating. Hindi lamang ito tungkol sa ano ang sinasabi, sa halip kung paano ito sinasabi. This may be influenced by the technical aspect of the medium, the demands of the market like commercial, and the way stories are typically told in that medium or like storytelling conventions. Kapag na-recognize ng mga students ang unique static forms of different media, maaari silang magkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa sining at kausayan na kasangkot sa produksyon ng media. They can also become more aware of how the form of a message can influence its meaning and impact. Ngayon ay susuriin natin ang inyong mga kaalaman. So mayroon ako dito nilandang mga hugis na kung saan bawat hugis ay naglalaman ng iba't ibang katanungan na inyong sasagutin. Ngayon ay pipili lamang ako ng tatlong mag-aaral na siyang pipili ng hugis at sasagot sa mga katanungan. Para sa unang katanungan, binibili mo na ila, maaari ka bang pumili ng hugis? Hugis bilang po ang aking. Okay, tingnan natin ang hugis. Maaari mo basahin ang iyong katanungan? Ano ang media literacy? Ang media literacy ay kailangan ng isang tao na ma-access, masuri at lumikha ng iba't ibang uri ng media. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung paano gumagana ang media, kung paano ito nakaka-apekto sa ating pananaw. Ito rin po ay nakakatulong kung paano ito natin makamit at ng epektibo. Tama, bigyan natin siya class ng magaling na graph. 1, 2, 3. Magaling. Para sa ikalawang katanungan, binibiling ba na maaari ka bang pumili ng iyong hugis? Hugis kawan po ba? Tingnan nga natin. Okay, ikaw ay ligtas. Para sa huling hugis, ang binibiling city, So, ang mabili ko po ay ang hugis triangle. maaari mo bang basahin ang katanungan? Bakit mahalaga ang paglinang ng kasanayan sa media literacy? Para sa akin po, ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa mga tao na unawaan at masuri at ma-evaluate pa ang mga impormasyon na kanilang nakukuha mula sa media kung ito ba ay ito o hindi mula sa iba't ibang anay ng media tulad ng television, radyo at internet. Okay, tama. Bigyan nga natin siya class ng magaling na clap. 1, 2, 3. Magaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ipapangkat ko kayo ngayon sa dalawang pangkatan. Ito ang magsisilbi unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Ngunit bago iyon, maaari bang basahin muna ang ating panutan ng sabay-sabay? Gamit ang main idea
pagkilala sa mga bias, pag-unawa sa mensahe, at ang kakayahan upang maunawaan, suriin at lumikha ng iba't ibang uri ng media. Maraming salamat. Okay, class, bigyan natin sila ng magaling na clap. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Magaling! Ngayon, nadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Para sa pangkadalawa, kakayahan upang maunawaan, suriin at lumikha ng iba't ibang uri ng media. Pag-unawa sa mensahe, pag-unawa sa konteksto, pagsuri ng impormasyon. Okay, maraming